Iniiyakan mo ba yung mga issue, intriga sa'yo? Oo. Siyempre pag may nabasa ka naman, di ba, affected ka kaagad. Katulad nitong sa reset mo, ang gusto ko na po ipaalam sa inyo, dapat guest si Stel, biglang nag-announce din ang management ni Regine na di na nga tuloy si Stel. You're not mad or may tampo. Grabe naman sila. Kung makapagsulat, grabe naman sila. Obviously, mas magaling yung kalaban ko. Although nagkamali talaga ako, I will admit that I made a mistake. Yung pagtrato mo doon sa ex ni Ogie at sa mga anak. Na-decide namin na, ano ba to, magkukunwari pa ba tayo? Di ba, alam mo naman yan. Parang ang pangit kung ipagpipilitan mo pa yung sarili mo doon. Tsaka yung naiiyak ako. Ako, isang malaking karangalan po. Gusto mo yun? Pag ganun mga naririnig niya, parang, eto na. Parang ang tanda-tanda ako kasi isang malaking karangalan ang narinig mo. Parang hindi ako naniniwala. Isang malaking karangalan ang makausap ang isang songbird, Miss Regine Velasquez Alcacid. Hello. Hi, Miss Welcome to our home. Yes, Diyos ko, buti pinayagan mo kami sa bahay mo. Oo naman. Diba? Buti hindi ka na, Miss Reg, yung hindi ka nagsasawa na, di ba, merong mga OG na singers na ang dami na nila. Baka pwede na ako magpahinga. Mag-retire. Pwede na ako mag-retire. Meron ka bang ganong thinking? Meron din. Talaga? Meron din akong ganong thinking. But I figured I can still sing eh. Kumbaga, andyan pa naman siya. I mean, I sound differently from before, obviously. Kasi, alam nga namang, I still sound like I was in my 20s. Parang imposibleng mangyari yun, no? But I still have this gift. I'm supposed to share it. But kaming mag-asawa, naiisip na rin namin kung kailan kami yung slowly would, alam mo yun, magpapahinga na. Pero kasi, since nung nagkaanak ako, na mahinga din ako eh. Remember, nung nabuntis ako, hindi ako nag-show at all, nothing. Talagang nasa bahay lang ako. I stopped everything kasi medyo delicate din yung pregnancy ko noon. So I really just stopped for 2 years and then another 4 years na wala akong ginawa. I stayed with Nate. Na-enjoy ko. After nun, na-miss kong kumanta. So parang I had that parang 6 years na break. And then when I moved back to ABS, yun lang yung gusto kong gawin, kumanta ng kumanta. I didn't wanna do anything else. I just wanna sing. Ikaw bilang ikaw yung may-ari ng boses mo, nanibago ka ba na parang hindi na ganito yung timbre ko Unlike before na talagang birit kung birit. Medyo after I gave birth, parang nanibago. Yes. Ngayon nga, nandun na ako sa punto na accepting how I sound now. Before kasi parang nire-resist ko pa yan na parang, hindi, kaya ko pa yan. Kaya ko pa yan. No? In denial pa ako. Pero ngayon, nandun na ako sa I'm accepting things. Kasi hindi mo na talaga mababalik dun. Ganun talaga yun. Especially for women. Kasi we deal with hormones. At pag nagbago yung hormones namin, nagbabago lahat. And our hormones constantly changes every time. And syempre, aging. So, nagbabago talaga lahat. I don't really mind that anymore. I don't sound the same anymore. But I've grown to love how I sound now. Kasi ito na yung pinuproduce ko ngayon eh. Bagamat iba na siya from like 20 years before. But because I have so much experience. Saka yung passion. Yung passion ko sa pagkanta, meron namang in-improve pagdating doon. So, pag-combine mo yun, parang sabi nga ng asawa ko sa akin ay somehow when I sing, parang it's more soulful. I really sing differently now than before. Whatever song I have to sing, iba na talaga. Bukod sa iba na yung boses ko, dahil sa marami na akong naranasan sa buhay, ibang-iba na talaga. And I'm happy about that. Grabe acceptance mo. Yung iba talaga kung anong estado nila sa buhay, parang hindi pa rin nila ma-accept na may mga dumating ng bago, medyo matatabunan ka na. Pero ikaw, yung acceptance mo na, ganun talaga ang buhay.
dati ako yung sobrang bango, sobrang sikat. Mm. May mga dumarating din naman na kailangan kong yakapin, kailangan ko i-welcome. Like you said, ganun ang buhay eh. Plus, it would only hurt you if you don't accept the reality of show business. Ako lagi ko iniisip, na-experience ko na rin naman na, like you said, na naging mabango ka. Na-experience mo na yun eh. Eh ngayon, i-enjoy mo na lang kung ano pa yung nandyan. I'm just very grateful that I'm still here. Ako more than anything else, I'm just grateful na andito pa ako eh. Diba? May racket pa nga ako eh. Oh, correct. Rumaraket pa ako eh. Kumbaga may nakikinig pa rin naman sa akin. May nanonood pa rin naman ng concert. Hanggang ngayon nga, nagko-concert pa ako. So, nothing for me to complain about or be yung nagsasar grape about. Parang inaccept ko na lang na hindi na time. Eh, ganun talaga. We are all given specific time in our lives na dito ka mabangong mabango. And then later on, medyo meron ng ibang dadating na mas mabango sa'yo. Pero nandiyan ka pa rin. You're still Yun doing. lang. Oo. Yun lang yung mini-maintain. Yun, okay na ako doon. Happy ka na doon, no? Parang magreklamo ka pa ba doon? Believe din naman ako sa'yo, Reg. Kasi sa dami ng mga issue, dati sa'yo noon, nung wala pa si Ogie. Si Ogie. Pero hindi mo ikinalugmok, hindi mo ikinabagsak. Mm-mm. Yung parang Regine Velasquez pa rin ito pinanonood namin na Talaga. sa kabila ng mga issue, hindi ka pa rin nabawasan. Kasi lumaban ako. Hindi ko hinayaan na kung whatever issue that is na to put me down, to pull me down. Lagi kong iniisip yung na-experience ko sa tatay ko na whatever it is, luto nga yun eh. Iniisip ko, luto yun. Although nagkamali talaga ako, I will admit that I made a mistake. Pero hindi ko na, kumbaga parang, I will not dwell on it. I will just forget. Alam mo yun, parang natalo ka ng contest. Yeah, I did make a mistake at obviously mas magaling yung kalaban ko. I'll deal with that, but after that, I'll forget. Tama na yun. And then I'll fight. Tsaka yung personality ko din kasi as far as my career is concerned. Go-getter ako eh. Parang hindi, kaya ko to, lalabanan ko to. Kailangan makarating ako hanggang dulo. Siguro nakatulong din sa'yo, Reg, yung hindi naman kayo mayaman nung araw. Oo. Majirap din. Diba? Majirap na majirap Kasi talaga. kung paiiralin mo yung pagiging maramdamin, parang ano ka ba dun sa baka hindi mabuhay yung pamilya ko? Kapag pinairal ko yung insecurity ko, yung pagiging sensitive ko, may ganun ka. Oo. Kasi may purpose ako eh. I wanted to help my family eh. Gusto ko makapagtapos sa pag-aaral yung mga kapatid ko. Yun ang goal ko eh. And you did it. Yes. Wow. Kasi, syempre, lumaban ako eh. You have to understand that during our time, there was no social media. Kanya-kanya Right, to, up te. lang. Oo, kanya-kanya to. Parang gapang kung gapang. Tapos ang channel ng 4? 5. Biruin mo yun. 5 lang yun ah. Tapos we have the radio. And that's all we have. And of course, the wonderful era of the reporters. Yun lang yun. Bawat channel, merong talk show. That's it. Alam mo na, now that I think about it, it was quite hard to be part of that industry. But it was also fun din. Talagang inaakyat mo yung bundok eh. Yung talagang super effort ka. Effort eh. Kasi otherwise, wala eh. Ang ginawa ko lang siguro, yung hindi ako nawalan ng pag-asa na may mararating tong sacrifices na to. May mararating to. Alam mo ba, umabot na kami dun sa punto. Nanalo na ako ng bagong kampiyon nito. Tapos nag-guest na ako sa mga TV shows. Nag-guest ako kay Kuya Germs. Nakakatawa si Kuya Germs. Hindi niya ako makalimutan kasi yung ano ba yung? Daigdig ng mga artista. Yes, sa television. Siya yung unang-unang dumadating. Well, yung mga staff. Nakita na niya ako. I was there. 10 a.m. yata. Parang 7 a.m. nandun na ako. Nagme-makeup na ako sa GMA 7. Nagme-makeup na ako. Eh, ang daming guests. Siyempre, may mga sikat, may mga artista, lahat-lahat. Alam mo na, isa lang ako. Tapos, ano na, credits na habang kumakanta ako. Kinikredit na ako. Alam mo, he was so embarrassed. I didn't mind. Kasi, siyempre, nag-uumpisa ka pa lang eh. I didn't mind. Kailangan maranasan mo lahat yung mga ganyan. Kailangan tsaka hindi. Tsaka nawalan na ng time eh. So, anong gagawin mo? Even my father didn't get upset. But he was so apologetic. Tinandaan niya yun. Talagang, I'm so sorry. Please come back tomorrow. Ikaw ang uunahin ko. Alam mo, since then, kahit anong oras ako dumating, ako na agad, nandito na si Regine, salang na siya. He never forgot about that. Never forgot. And of course, I love him. I also never forgot about him. We all love him. Ayun, yung mga ganun, marami kang mai-experience na ganun. I think kung may maka-experience ngayon, medyo... Naku, baka mag-quit. Tapos baka mag-quit or mag-rant. Sa social media. Oh my God. Ngayon, nakukwento ko na lang, di ba? Pero because it's funny. But it's okay to experience those things kasi it makes your whole career colorful. Tsaka kasama yun sa part and parcel yan. Oo.
parang exciting din siya, nakakatuwa din. Si Ogie, iba din yung naibibigay sa'yo eh, no, na adrenaline. First of all, tawa lang ako ng tawa. Oo, dahil Wala may akong komedyante ginawa. kang asawa. Alam mo, nahawa na nga ako sa kanya eh. Pagka yung mga nagsushow ako, yung mga tao, yung siguro kaya siya nakakatawa kasi yung asawa niya nakakatawa. Hindi na nga daw nila alam kung nanonood sila ng concert o stand-up. Yung nahawa na ako talaga sa kanya. At saka kasi yung mga spills mo sa concert, kaya mong bumirit. Oo. Kaya mo rin pumunchline. Kasi nga, actually, dati, tinuturuan talaga ako ng asawa ko. Yung, hindi, sabihin mo ganito. Tinuturuan niya ako dati. Pero ngayon, yung natatawa na siya sa akin, parang, gumagaling ka na. Gumagaling. Parang, nakakatawa yun Oo. Ganun siya. But I've learned so much from my husband. We've been together for mag-15 years na kaming married, but I think together parang 20 years, parang 20 ganyan. years, no? Ang dami ko natutunan. Like, kasi ako actually, introvert ako eh. Introvert ka pa ng lagay na yan, Reg? Hindi talaga. Nung bata ako, I was an introvert. Nagtatago ako sa likod ng tatay ko. I don't know if you remember, pag may nag-i-interview sa akin, yung tatay ko yung sumasagot. I was painfully shy. I was very shy. Hindi lang ako shy pag kumakanta ko. Pag may hawak akong mic, halimaw ako nun. Pero pagka yung wala akong mic, I'm so shy. And I don't talk to anyone. I only talk to people that I know. Yung ganun ako. But since I've been with Ogie, na-discover ko yung side na yun. Na yung makipag-usap ka sa ibang tao. Kasi yung asawa ko, Mr. Friendship, di ba? Mr. Amity. Yes, parang it's okay. You can talk to people without, kasi parang ang thinking ko, parang dapat ba naging friendship ko na siya, maging best friend ko na siya bago ko siya kausapin. Sabi, no, you just talk about things, whatever it is that's in your mind. So nasanay na ako dun. Dati we used to go out, tapos minsan iniiwanan niya ako with his friends. Iiwanan niya talaga ako. Tapos pinapanood pala niya ako talking to his friends. Meron siyang ganon. So natuto ako dun. So yung merong mga ganong side, like natutunan ko na matapang pala ako. Dahil din sa kanya. Kasi tinuruan niya ako paano maging matapang. Tinuruan niya akong sabihin yung totoo kong nararamdaman. Kasi I don't do that. Kasi nahihiya ako eh. Hindi ko sasabihin na, alam mo, na-hurt ako. Na-hurt mo ako. Hindi ko sasabihin. Kasi mahihiya ako sa'yo. Kahit na totoo na-hurt mo ako, hindi ko sasabihin yun. Ma-nice pa din ako. Pero siya sabi niya, you can still say it. Even if na-hurt ka, you can say it in a nice way. Tinuruan niya ako. So parang mas naging, kumbaga naging makulay. Naging open ka. Naging open ako at naging makulay yung mundo. Oo. Dahil So, sa kanya. yeah, ngayon pinatapang ka because of Ogie. Nung wala sa buhay mo si Ogie, iniiyakan mo ba yung mga issue, intriga sa'yo? Oo. Siyempre, pag may nabasa ka naman, di ba, affected ka kaagad. Parang, grabe naman sila. Kung makapagsulat, grabe naman sila. Kasi nung time natin, sulat pa yun eh. Sa dyaryo, parang grabe naman. So, I learned to forget. I just forget. Di ba nung time natin, usong-uso yung kinoconfront mo? Yung reporter. Hoy, grabe ka ha! Ako, hindi ako ganon. Kasi parang pag nakita ko, kamusta ka na? Kasi nakalimutan ko na may sinulat pala siya. Nakakalimutan ko talaga. Parang sabi nga ng asawa ko, because I choose to forget. Not because I'm forgetful. I just choose to forget. I don't like mga negative things. I mean, I'll deal with it. Iiyak ko yun. Sasaktan ako dun. But after that, that's it. I forget. That's your best trait. Yeah, ang tawag ko nga dun talent. Kasi apparently not a lot of people are able to do that. I think it's a gift na I'm able to do that na, sige, I'll deal with it. Masasaktan ako. Sure. Iyakan ko. Mga 1 week, bibigyan ko pa ng time yung sarili ko. And then after that, ayoko na. Tapos na. I think it's a gift. I have that personality na kinakalimutan ko na lang. Kasi what for? Bakit mo bit-bitin yun? Kasi after a while, parang pag dumadami na, it gets heavy. Correct. I mean, I'm not saying na you have to deny yourself of feeling hurt. That's why you deal with it. Pag nabasa mo or pag may nanakit sa'yo, deal with it. Masaktan ka, umiyak ka, magalit ka. Then after that, done. Kung nabubuhay pa yung tatay mo, Regine, anong gusto mo isumbong sa kanya? Wala ako isusumbong. Kasi iniwan niya ako na maganda na yung buhay ko eh. Siguro yung sasabihin ko lang, miss kita. Ogie, never in my life na nakamiss ng concert ang tatay. At saka nakakatawa yan, meron akong, hindi ko alam kung ano yun, but kahit saan siya nakaupo, pero hindi ko alam kung saan siya nakaupo, nahahanap ko siya lagi. Talaga? Oo, nahahanap ko siya. Ayun, tatay ko. Oh. Kahit hindi ko alam kung saan nakaupo, basta pag tumingin ako, mahahanap ko siya lagi. Nakakatawa, minsan tulog siya. Yung ganon. Habang nagsisisigaw ako doon. Tulog. Nakikita ko siya. Meron ka bang mga ganon na bakante itong seat na to dapat para maalala ko yung tatay ko?
Yung first concert ko na wala siya, apparently, hindi ko alam recently ko lang nalaman na nag-allot pala sila ng chair for him. I didn't know. My sisters said to me that they allotted an empty chair for him because they also know that he has never missed a concert. Kahit yung mga out of town, out of the country, he never missed a show. So when he passed away, actually, presko namin ni Martin ng concert namin. Voices yata yun. Magva-Valentine concert kami ni Martin. Yes. Tapos nagpe-preskon ako. Pinatapos lang yung preskon ko. Tinawagan ako ng kapatid ko. Te, wala na si Papa. Yung iyak ko talaga. Sumisigaw pa yata ako sa kotse nun. Tapos magko-concert ka, para ang hirap nun 1 week after he passed away, nag-concert ako. Si Martin, he was crying. He was really crying. Like, he couldn't believe that he passed away. Kasi close yun kay Mang Jerry. Talaga, he was howling. He was crying. Couldn't believe it. But after a week, we had a concert. So, sanay ka na wala na yung tatay mo? Ngayon, O nasasanay every na. time you go sa stage, parang ini-imagine mo ba na nandun sa audience yung tatay mo bago ka magsimula? First few years of him gone, oo. Pero ngayon, parang nasasanay na ako. Pero lagi akong may spiel about him. Ewan ko, kasi parang hindi ko na rin maalis sa sarili ko. Kasi there are certain songs, like especially itong dadating ko na concert, Yung kasi Reset. since yung Reset na ang kakantahin ko, mga recorded songs ko, ang daming nandun siya. Most of it nandun siya. So, I'm sure I'll have a moment na I'll remember. I always naman remember. May mga certain songs that reminds me of him, even up to now. So, I always have a spiel for him, or I always have a song for him. I guess I remember him pa rin lagi. Oo. Hindi ko lang dinidibdib na kasi ayoko na umiyak. Correct. Medyo matagal-tagal na rin. Tsaka ba, hindi rin naman gusto ng tatay mo yun. Di ba? Ngawa ka pa ng ngawa. Oo. Pero lagi akong may ganun. Oo nga, come to think of it, yeah, he's always part of my concert pa rin. Katulad nitong sa Reset mo, syempre tataka yung mga tao. Ano yung Reset? Bakit Reset ang title ng concert mo? Concert. Kasi, well, it's also the New Year. Di ba normally pagka New Year, gusto natin medyo mag-reset ng konti, magplano ng iba naman para hopefully maging maayos at maganda yung whatever career we have. So, naisip din namin na since I'm singing a lot of my old songs, na ni-record nung mga 80s pa, parang it would be nice to give it a new face. Baga i-rearrange, i-update. Kaya naisip namin na tawaging Reset. Tapos, ano to? Valentine Presentation. Oo. Kailan nga? February 14, 15, and then 21 and 22. This is at the Samsung Theater sa Circuit, Makati. So, may mga guest ka ba dito o hindi ka na mag-a-announce? Hindi na ako mag-a-announce, te. Alam mo, first time ko pa naman mag-announce nung time na yun. Normally, hindi namin ina-announce talaga ang guest. Yes, oo. Nakakatawa yun. Oo. Pero syempre, yung iba nagtataka, ano yun, ba't hindi namin alam? So, syempre, gusto ko na po ipaalam sa inyo, dapat guest si Stel, biglang nag-announce din ang management ni Regine na hindi na nga tuloy si Stel. So, yung mga gustong mag-refund ng ticket na kaya bumili, dahil alam nilang ano si Stel, they can refund. They can. Meron namang guidelines kami. Nasa Instagram ko at nasa Instagram din ni Kakay. So, just follow that. Madali lang naman. But it's lang, nung time na nag-announce ako, yun lang yung time na pwedeng mag-refund. Meron namang guidelines, so they'll see it. Ano lang yun, miscommunication lang. Parehong side din namin na-anticipate yung scheduling. So. You're not mad or may tampo? No. Ganun talaga. Nangyayari yun minsan. That's okay. Sa mga, syempre yung iba, walang knowledge about this, pero isa sa nagmarka sa akin sa isang Regine Velasquez, yung very supportive ka sa mga baguhan at nag-guest ka pa ng walang bayad. Libre. Just to show your support doon sa bagong sibol na singer. Bakit ganun si Regine? Kasi nung nag-umpisa ako, marami ding nag-support sa akin. Like sila Martin, si Pops, sila Jaja, si Gary, si Ku, si Ivy Violan, si Nanette Inventor. Ang daming sumuporta sa akin. As in, igigest nila ako sa concert nila. I was totally unknown. Or makikipag-duet sila sa akin. Talaga? Oo, totally. Like si Martin, superstar si Martin Rivera, di ba? Nung time na yon, bili mo nakipag-duet siya sa akin, hindi ako kilala.
Paano nangyari yun? Oo. So, nung medyo umokay na yung pangalan ko, parang medyo na-establish ko na yung sarili ko, yun yung naging feeling ko, purpose ko now is to also support the new artists. Parang paying it forward, kumbaga. Ganun lang naman yun kasi hindi naman pwedeng aakuin mo. Alam mo yun, hindi pwede na ikaw lang yung tinulungan tapos ikaw. Ikaw ay, Dead ka lang. oo, Maramot maramot ka. Maramot ka. Parang hindi ko din naman personality. Natutunan ko yan actually sa tatay ko. Kasi ang tatay ko ganun. Pag may tumulong sa kanya, ibabalik niya yung tulong na yun and then he'll pay it forward. Ganun yung tatay ko. So I'm sure namimiss mo si Daddy. Siyempre. Kasi yung tatay ko, laging kaming dalawa lang nung araw, yung kahit saan kami makarating, amateur singing contest. Ay, talaga? Oo, kaming dalawa lang magkasama lagi. Siya nag-train sa akin. Pagka yung natatalo ako, siya yung magsasabi na, luto. Luto. Nagkamali ako. Luto. Pero ipo-point out niya, pero alam mo, medyo nagkamali ka ng konti, pero luto. Nakita ko, luto. So ngayon, yung self-esteem ko, hindi nasira. Kasi ang galing ng tatay ko, tsaka ng nanay ko, how they handled my defeat. Because they both know, I suppose, that I have it, that I have the gift. Kumbaga parang kailangan nila ako i-practice, kailangan nilang i-hone yung gift na yun. They both knew Pero alam nilang hindi ko pa nararating yung magaling na magaling ako. Kasi nag-uumpisa pa lang ako. Kasi nakita ko rin yung mga amateur singing. Alam mo yung mga nakakasabay ko pag natatalo, yung pinapagalitan. Ay, talaga? Ay, kawawa. Ikaw, pag natatalo ka, Luto! Kahit naman obvious na mas magaling talaga yung mga kalaban ko. Hindi. Oo. Luto. Yeah, pero pag nag-iisa ka, after your defeat, Wala umiiyak sa ka ba? akin. Hindi. Wala sa akin. Because of the way my father handled it. So it didn't matter to me. For me, it was just all play and I'm just singing and I love it. Parang nung araw nga, pagka sumasali ako ng contest, akala ko naglalaro lang ako. Alam ba kung paano ako sumali ng contest? Kasi di ba sa probinsya sa Bulacan lupa, tapos kalsada. So yung sidewalk, lupa yun So sa kalsada, tapos nandito yung stage sa sidewalk. Nakaupo ako dun sa sidewalk, nagdo-drawing ako sa lupa. Tapos tatawagin na yung pangalan ko, papagpagin ko yung sarili ko. Yung mga tao, ay, kasama pala siya. Oo, tapos... Ganun kasi ako kabata, ganun ako kaliit, tapos parang wala lang yun sa akin. Hindi ko at all na feel na I was defeated by someone. Never na-deplete yung self-esteem ko, kaya I was never insecure. Kahit nasabihan pa akong pangit, parang I was never insecure. Because I believe my father. When my father says, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamaganda. I believed it. Oo, doon ka lang sa tatay mo humuhugot. Oo. At naniniwala. Doon ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa ibang tao. Kaya yung confidence ko buo. So, sa mga panahon ngayon na wala na sa iyo ang tatay mo, Alam ko sino ang pumalit? sino? Si Ogie. Ganun-ganun yung asawa ko. Di ba tinetrain ako? Yung naglalakad kami, tapos mag-vocalize kami. Ako, kukulitin pa ako niya. Nukno ka ng kulit. Parang tatay ko din. Siya yung pumalit. Tapos siya din yung pagka yung I feel. Siyempre, as you get older, mas nararamdaman mo yung insecurities. Siya yung mag-aangat. Hindi, honey. Ikaw pa rin ang pinakamagaling. Wow. Parang tatay ko. Siya ngayon si Luto. Oh. Talaga, nakakatuwa ka. Parang nung nawala yung tatay ko, binigyan ako ng asawa na parang siya. Best gift sa'yo yun. Tsaka yung... Naiiyak ako. Nung dumating yung asawa ko sa buhay ko, yung parang... Ito na yung life na gusto ko. Aside from my life as a singer, as an artista, ito yung pinapangarap kong buhay for myself. Siyempre, di ba, yung career mo, alam mo naman yun, magiging buhay mo yun di ba? Pero yung magkaroon ka ng ibang buhay, aside from that, yun ang pinapangarap ko. Matagal na. At ibinigay ng Panginoon yun sa akin. Sa katauhan ni Ogie. Oo, kasi ina-explain ko nga sa mga bata na it's good to have a career. It's good that your career is your life. But you also have to remember that you have a real life. Kailangan may inuuwian ka. Diba?
ba kailangan may pamilya ka? Kasi masarap yun eh. Dahil yung career natin natatapos yun eh. Di ba? Alam mo naman yan. Tapos parang pag natapos, tapos na. Parang ang pangit kung ipagpipilitan mo pa yung sarili mo doon. So pag natapos na yun, you'll feel more secure. Parang ako, kaya I feel secure eh. Kaya sa akin yung career ko parang okay lang kahit may iba nang dumating. Kasi I'm very much secure with my life. Di ba? Yung pagtrato mo doon sa ex ni Ogie at sa mga anak. Na-decide namin na, ano ba to? Magkukunwari pa ba tayo? Ano nangyari? Baka kaya umalis dahil sa akin? Totoo naman eh. Hindi na nga maganda na nagkahiwalay sila. Tapos ako na yung bagong family. Na-affect talaga ang victim. I mean, it's such a harsh word, but it's true. Nung sinasabi namin yun, pinanindigan na namin yun. Kasi yun na talaga kami. And that's how we are to the girls. Sa kabila ng ilang beses na sinubok ang inyong married life. Hindi, ramdam na nila yun. Inis na inis ako. I think nasa showtime ako, sabi ko, hoy, tinitignan kita ha. Asawa ko affected. Huwag mo nang dagdagan. Pag sinusumpungan ng migraine, ano yun? Totoo ba parang halos iumpog mo yung ulo mo sa pader? I suffer from migraine kasi it can also cause aneurysm. I have one attack na 2 weeks ganyan, na emergency room na ako kasi tumaba na yung vein. I have never felt anything like that. Yung luluwa yung mata mo, na parang matatanggal lahat ng ipin mo. Yung buong yan masakit. So, totoong ganun yung mata mo pag... Yung gumaganon ako. Pero mo ako sinasaksakan na ako ng pain reliever. Really? Wala. Tinalo mo? Tinalo.